Binuhat at kinarga ni Isabel ang nakitang aso. Ang bango? Kaninong aso to, sweetheart? Bakit ngayon ko lang nakita? Talong ng dalaga habang naaaliw sa ginagawang pag-amoy ng maamong hayop sa kamay niyang nakahawak dito. Kay Alejandro siguro. Alejandro? Humakbang pabalik si Isabel sa kasintahan. Sino Alejandro? Sabay silang napalingon sa makapal na hilera ng mga Bonavista sa gawing kanan, kung saan nanggaling ang marahang kaluskos na sinundan ng paglitaw ng isang matangkad na lalaki. Naka-white cotton t-shirt na nakatuck-in sa tight-fitting maong jeans. Ang magkabilang laylayan ng maong ay nakapasok sa loob ng suot ng pares ng gamosa boots. Natigilan si Isabel. Now who is this gorgeous fellow? Nakakatatlong linggo na nga siya sa villa pero ngayon lang niya nakita ang lalaki. The man was broad-shouldered, had a narrow waist, his rakish face and the rest of him was sunburned, deeply tanned. She was definitely looking at a dark and brooding but definitely good-looking apparition. Kung hindi man cowboy, tiyak na half cowboy. Naalala niya ang kanyang panaginip nung unang gabi niya sa villa. But this one, though not dressed exactly like a cowboy, was better looking than the one in the cigarette commercial. Siguro dahil in flesh and blood ang isang ito. Sa madaling salita, mas totoo. Alejandro, bukas ni Xander sa pangalan ng lalaki. Xander, nasa pagitan ng tenor at baritono ang boses nito. Sorry, hindi ko alam na nandito pala kayo. Hindi bumibitaw ang pagkakapako ng titig ng lalaki kay Xander na para bang hindi nag-i-exist si Isabel ng mga sandaling iyon. Hindi niya alam kung bakit pero she felt offended. Bakit di man lang siya nito tinatapunan ng maski sulyap man lamang? Okay lang, ani Xander? Pinuntahan mo ba si Nanay Milagros? May pinadalang sulat si Sam para sa kanya. Tumango naman si Xander. Hindi ugali ni Isabel na tumitig sa mukha ng isang lalaki, pero hindi niya mapigilan ang puwersa na umalipin sa kanya. Na mga sandaling iyon, sa halip bawiin ang pagkakatitig sa dusky features ng lalaki ay lalo niya itong pinakatitigan. Halos hindi niya na namalayan ang pag-uumalpas ng hawak na aso na tila gustong tumalon at magpakarga sa tunay nitong amo. Isabel, sweetheart, sabi ng tinig ni Xander. Give him his dog na nagpabalik sa dalaga sa huwisyo. Noon ibinaling ng lalaki ang tingin nito sa kanya, but he did not look at her. Rather, he gazed at her, a gaze that was meant to size her up, appraise her worth as a woman, his eyes slightly narrowing, undecided whether to trust her or not. Nalalong kina-offend ni Isabel. Pakiramdam niya'y walang kasuotan siya sa ilalim ng mapanuring tingin nito na para ba siyang kabayong pinagdidesisyonan kung bibilhin ba siya o hindi. Tulad ng kanyang panaginip, bumalik nga din sa alaala niya ang isang partikular na umaga sa lugar na ito kung kailan niya naramdaman ang nakatagong mga mata na nagmamatsyag sa kanya. Daman niya ang magkapares na panunuri sa kanyang pagkatao. Humakbang siya papalapit sa lalaking nakatayo. May 1 metro ang layo mula sa kinapopwestohan ng kasintahan. Humakbang din to papalapit. Hustong nagsalubong sila sa mismong harapan ni Xander. Ano ba't nang iabot niya ang aso ay biglang nagumalpas muli ang hayop. Dahilan para ang kamay niya at ang kamay ng lalaki ay maglapat. Thank you. Welcome. Marahang sagot ni Isabel in a modulated voice. Isabel, sweetheart, let's go. Yakag ni Xander. Alright. Paglagpas niya sa harapan ng lalaking di tumitinag sa kinatatayuan, sakbit ang naglilikod na mongrel ay saka niya ramdaman ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Na para bang anumang sandali ay bigla siyang mapapahandusay at babagsak sa mismong dinaraanan. Or what a shame it will be. Umakbay siya kay Xander. Nakailang hakbang na siya papalayo nang may maramdaman na haplos ng tingin ng lalaki. Sinusundan siya. Bigla siyang naging maingat sa kanya sa paglalakad, conscious sa paggalaw ng kanyang balakang. And the more she became conscious of her hips, the more na gusto niyang hawakan yon at pigilan sa pagkilos. It took all her courage na wag lingunin si Alejandro. Bago si Isabel nakatulog ng gabing yon, ilang sandali ring naglaro sa kanyang balintataw ang imahe ng lalaki sa bakuran. Was Alejandro the cowboy in her dream, or wasn't he? Sa sumunod na sandali, napailing siya. No, he can't be.
Sa halip na sa isang parang ay sa bakuran sila ng villa, una nagkaing kwento ni Alejandro. Sa halip ng mga sunflowers ay mga bonavista ang nakapalibot sa kanila. The man in her dreams was definitely Xander, the man she was called upon to tie the matrimonial knot with. Gayunpaman ay curious pa rin siya. She had never felt like she had felt yesterday. Bukod kay Xander, marami na rin siyang nakilala na mga lalaking naging open ang paghanga sa kanya. Pero hindi ganoon ka-brazen, yet naroon pa rin ang pag-iingat. Inintriga siya ni Alejandro ng sandaling iyon. Sino si Alejandro, sweetheart? Nang sumunod na umaga ay tanong ng dalaga sa harap ng agahan. Kapansin-pansin ang sandaling pagkatilihan ni Xander. Because kahapon ko lang siya nakita mula nang dumating ako. Empleyado ba siya sa plantation? As a matter of fact, yes, tugon ni Xander. Isa sa mga remnants ng dating staff ni ex-Mayor Valentin. Ang ex-politician ng San Vicente ang tinutukoy nito kung kanino binili ng Pamilya Madrid ang villa at plantation. 50% ng mga nagtatrabaho dito ngayon ay carried over ng bilhin ng papa, itong property. Yung 50% nag-resign after the sale of the property, perhaps out of their loyalty to ex-Mayor Valentin na wala rin namang nagawa para sa kanila dahil imperative na nung mag-migrate siya sa Canada kasama ng buong pamilya. It means na nung first time kong magpunta rito, employed na siya rito? Yes, ani Xander. Kaya lang nasa Maynila siya noon upon Papa's invitation. Kinausap siya noon ni Papa tungkol sa trabaho niya rito. Ano bang trabaho niya rito? Overseer ng mga taong nag-harvest ng tabako. He knows the whole works. Contacts niya ang mga taong dapat pagbentahan ng processed tobacco leaves at the right place. Malaking asset siya sa plantation, sweetheart. He has a college degree in management. Sa isang lesser university nga lang sa Manila siya nag-aral. Taga rito siya? Natawa si Xander. Sweetheart, you ask too many questions. Oh, okay. Ana Isabel na natawa na rin. I only wanted to ask dahil kung employed siya sa plantation mukhang Alejandro is a dedicated worker if you wanna know. Maagap na putol ni Xander. He is elusive kaya siguro kahapon mo lang nakita. He is also a very private person. He keeps to himself after work and I like it that way. I admit we don't feel comfortable in each other's presence. Our relationship is purely business and let's leave it at that. Okay. Dinampot ulit ng dalaga ang binitawang kubyertos. Isang oras pagkaraan ng agahan, nagpunta si Xander sa taniman. Pag-alis nito, nasumpungan ni Isabel ang sariling hinahanap si Nanay Milagros. Si Nanay Milagros ay kabilang sa mga empleyado ni ex-Mayor Valentina inabsorb ng Pamilya Madrid upang ipagpatuloy ang trabaho nito sa villa bilang mayordoma. Nakita niya ang 55 anyos na babae sa dirty kitchen. Nagdudurog ng mani para sa lulutuing kare-kare. Nanay Milagros, aniya ng diretsahan, naalalang sinabi ng lalaki kahapon nang mag-deliver ito ng sulat sa mayordoma mula sa anak nitong si Sam. Kano niyo po si Alejandro? Wala naman Isabel, iha. Anang matanda. Kaibigan lamang siya ng panganay kong si Sam. Madalas kasi silang magkita sa bayan kaya't kung minsan nakikisuyo ang anak ko sa kanya. Nakasama niya si Alejandro bilang empleyado rito nung si ex-Mayor Valentin pa ang nagmamay-ari. Oo, noon ay dito mismo sa villa siya nakatira, lahat ni Nanay Milagros. Pinsan kasi siya ng asawa ng panganay na anak ni ex-mayor. Katunayan, tinuring siyang anak noon ni ex-mayor. Kaya nung ibenta ni ex-mayor itong propriedad sa property ni Xander, nagbalak siyang umalis na lamang kaysa manatili dito. Pero bakit di ho siya umalis? Mangyari kasing mahigpit ang pakiusap sa kanya ng papa ni Xander na wag nang umalis at ipagpatuloy na lang niya ang trabaho niya rito at pumayag naman si Alejandro. Ganun ho? Saan ho siya tumutuloy ngayon? Hindi ka pa ba nadadako sa may bandang likuran nitong villa? Tanong ng matanda. Saan ho? Tanong ni Isabel. Noong unang punta niya rito ay walang nabanggit sa kanya na may propiedad pa sa likod ng villa. May munting solar sa gawing likuran nitong villa. Di mo nga lang makikita mula rito at natatabingan ng malalagong hilera ng mga kawayan. May isang maliit na bungalow doon ay pinatayo ni ex-Mayor Valentin. Ginamit bilang opisina, tirahan na rin ng ilang empleyado niya noon. Kasama bang binili yon ng pamilya ni Xander? Ibig malaman ni Isabel. Ang pagkakaalam ko, hindi Isabel. Saan ng matanda?
Kay ex-mayor pa rin yon. Hindi niya pinagbili dahil kung ano't ano man daw na maisipang magbakasyon dito ng San Vicente ang sinumang miyembro ng pamilya niya mula sa Canada, kahit papano daw may matutuluyan sila. Doon ngayon tumutuloy si Alejandro? Paano ho nangyari yon? O sisa ng dalaga? Nang mapasunod ng papa ni Xander na manatili siya rito bilang katiwala ng mga nag-aani sa plantasyon, nakipagkasundo rin sa kanya si ex-mayor na gawin siyang bantay sa bungalow, pagbibigay alam ng matanda. Ganun ho ba? Napatango-tango si Isabel. Sige, salamat ho. Pagkatapos noon nagpaalam na siya, kunway may asikasuhin pa sa daan, hoping na hindi maghihinala ng kahit ano ang mayordoma tungkol sa pag-uusisa niya tungkol kay Alejandro. Isabel, sweetheart, if you don't mind, ani Xander pagbaba sa conveyor. Nabungaran siya nitong inaayos sa mga bulaklak sa florera ng center table sa salas. May tangan tong sealed business envelope. Hindi nagpunta rito si Alejandro kahapon. May importanteng mensahe akong gustong iparating sa kanya. Wala rito ngayon si Raul dahil inutusan ko siya bumili ng supply sa bayan. Would you mind delivering this letter to Alejandro? Sasamahan ka ni Feli sa bungalow na tinutuluyan niya. Kagyat na napigil ni Isabel ang paghinga. Ilang saglit siyang natigilan. Puwera mali siya, bakit siyang naisipan ng nobyo na mag-deliver ng sulat kay Alejandro? Aniya sa sarili. Ayaw niyang isiping tahasan ng ginawang pakikisuyo ni Xander sa kanya. Naghinala ba ito sa interes niya sa overseer dahil sa masusing pagtatanong niya dito noong isang gabi? Kung ano man ang motibo ni Xander kahit kailan, hindi niya na malalaman. Mag-aalas 10 na ng umaga. Sa halip na dalhin ang parasol na ipinilit ni Nanay Milagros na dalhin nila ni Feli ay nagpasya siyang magsuot na lamang ng wide-brimmed hat. Lagpas sila sa sinabi ni Nana Milagros na kalumpon na mga nagtataas ang kawayan nang biglang matabilok si Feli. Aray! Daing nito, sapo ang bukong-bukong. Feli! Nag-aalala itong nilingon ni Isabel. Maagap niyang tinulungan na maupo ang dalagita sa ibabaw na isang kalapit na malaking bato. Walang anuman to, senyorita. Ipapahinga ko na lang to ng ilang minuto, makakalakad na rin ulit ako. Anang katulong habang panay ang hagod ng bahaging nasaktan. Kaya mo ba talaga? Paliniyak ni Isabel. Matamang pinagmamasdan ang ginagawa ng maid sa bukong-bukong nito. Sa tingin ko, mamaya makakaya mo nang makalakad ulit? Ewan niya kung bakit naisip niya na iwan ang katulong sa daan at balikan na lamang ito kapag naihatid na niya ang sulat. Kung gusto mo, aniyang tuluyan ang nagpatianod sa takbo ng isip. Hintayin mo lang ako rito at ako na lang maghahatid itong sulat. Iaabot ko lang naman kay Alejandro kaya makakabalik din agad ako. At tubiling sumang-ayon ng maid. Pagkaway sinabi sa among dalaga kung paano mararating ang bungalow. Pagkaliko dito sa kurba doon, makikita nyo agad yung bungalow sa dulo, senyorita. Malapit sa may sapa. Hintayin ko na lang kayo rito, saad ni Feli. Ilang sandali pa binabagtas ng mag-isa ni Isabel ang pathway. Pagliko niya sa kurba ay nabulwagan niya ang bungalow. Yari sa bricks, katamtaman ng laki. Mga 500 metro ang layo mula sa kinaroroonan niya. Ngunit ang pumukaw sa atensyon at interes niya ay ang kalumpo ng mga sunflowers na nakapalibot sa bakurang pumapaligid sa bungalow. Tila nagsisilbing bakod sa lahat ng panig. Her pulse skipped a beat at the sight of the golden tableau. Under the early February sun, it gave her a vivid picture of what she'd call the magnificent empire of sunflowers. At dahil nasa bandang likuran ang kanyang ulunan ng araw, ang mga bulaklak pawang nakaharap sa kanyang direksyon, para bang sinasamba siya sa kanyang paglapit. May kabog sa puso na nagpatuloy siya sa paglalakad. Ilang sandali pa kumakatok na siya sa pinto ng bungalow. Kahit malakas ang tibok ng puso niya na walang tao sa loob despite the open windows, tahimik ang buong kapaligiran. Ni karuskos na lika ng aso'y wala siyang maorinigan. Baka tumama si Alejandro kasama ng alaga nitong mongrel. Pag nagkataon, iiwanan niya ang sulat sa ilalim ng pinto. Pero baka naman nasa likod bahay lamang ang lalaki at di nito marinig ang kanyang pagkatok. Aniya sa sarili. Nilingin niya ang bungalow. Humangga sa masinop at malinis na bakuran pero nasumpungan niyang diretsuhin pa rin ang likod bahay. Noon niya natanaw ang scenery na nagpapahiwatig sa presensya ng sapa.
May 100 metro ang layo. Dala ng kuryosidad, tinungo na yon. Sa gilid nito may ilang punong kahoy na malalabay at lalagpasan na lamang niya ang mga ito nang makarinig siya ng marahang pagkalubusaw ng tubig. Napahinto siya, napatingin sa bandang kanan kung saan nagmumula ang patuloy na pag-agos ng tubig. Una niyang nakita sa pampang ang nakalatag na malaking tuwalya, kung saan nakatabi ang puting mongrel, mahimbing na natutulog. Sa kanya naaninag ang paggalaw ng isang taong tila nagtatampisaw sa tubig. Sa kagustuhang wag makaistorbo, agad siyang nagtago sa likod ng pinakamalapit na puno. Mula roon, sinilip niya ang eksenang pinagmumulan ng pagkalabusaw ng tubig. Umawang ang mapupulang labi ni Isabel. Hinabol niyang paghinga at saka pinigilan ito kapag daka. Paahon mula sa tubig si Alejandro. May kung anong kumalabog sa puso ng dalaga na nagpabilis sa tibok ng kanyang pulso. She felt faint, wanted to faint. Suddenly, tila siya naparalisa. Pumapasok sa isip niya ang imahe ng walang kasuotan na katawan ni Xander. Kinagat ni Isabel ang pang-ibabang labi upang wag magwala ang tibok ng puso niya. The man was nicely put together. Everything was in place. Already she was jealous of the woman he was going to marry. Humakbang si Alejandro patungo sa nakalatag na tuwalya, hindi kaila ang katawan. Acting as if he was one with nature, every movement he made in consonance with the iridescent rippling of every muscle in his frame, big and small. Pigil hininga siyang naghintay sa mga susunod pang sandali. Alam niyang pag yumukod at dinampot ni Alejandro ang tuwalya, tutuwid ito ng tayo. At habang pinupunasan ng basang katawan, ay otomatikong mapapadingin to sa kanyang direksyon. And she will be caught. Sa kahiyahiya niyang pwesto. Kaya't bago pa man yan mangyari ay tumalilis na ang dalaga papalayo. Anong nangyari sa inyo sa bungalow, senyorita? Nag-aalalang tanong ni Feli nang salubungin siya nito sa pathway. Naibigay niyo ba yung sulat kay Sir Alejandro? Oo, Feli, sagot niya. Di mapigilan ang pag-stammer. Pero bakit pulang-pulang pisngi ninyo at parang pasuray kayong maglakad? Kulit ng katulong? Pinilit ba kayong painumin ng lambanog ni Sir Alejandro? Jesus Mariosep. Ganun bang epekto sa akin ang katawan ni Alejandro? Nakakalasing? Wala si Alejandro doon? Pag-aapuhap niya sa mga salita. Iniwan ko na lang yung sulat sa ilalim ng puno na siya namang ginawa kanina after summoning her common sense pagkaraang nagmadali siya ng takbo mula sa gilid ng sapa. Bakit mukhang hilong-talilong kayo? Hirit ng natatarantang tanong pa ng katulong. Hindi Feli, sa tingin ko na sunstroke lang ako. Pag-aalibay ng dalaga. Naku, pati ba naman ang pag-iisip niya at pananalita na lasing din dahil sa panooring hindi sinasadyang inihain sa kanya ni Alejandro? Sunstroke? Naku, senyorita, tiyak mamaya niyan lalagnatin kayo. Buong kainosentehan pa ring turang ng katulong. Naku, tigilan mo na nga ako, talagang lalagnatin ako. Hindi dahil sa sunstroke, kundi dahil sa nakita ko. Gusto sana niyang isatinig, ngunit pinili niyang tumahimik na lamang sa daan nilang pabalik. Dahil pag nagsalita pa siya, tiyak, ipagkakanulo niya ang sarili sa kainosentehan ni Feli. Kinatakutan niya ang susunod na engkwentro nila ni Alejandro. If ever mapadako mo dito sa villa, she would blush, she would stammer, she would shiver kapag nagkataon, knowing bestado niya na ito, especially his physical attributes. And she would feel all the more guilty dahil walang kamuwang-muwang ang lalaki. Bakit ganon na lamang ang epekto ni Alejandro sa kanya? Because he was so different from Xander. He was sharp and hard, where Xander was soft and streamlined. Alam niya, base sa nakita niyang mga kilos at galaw ni Alejandro sa sapa, he could be a passionate lover. Sino nga ba si Alejandro sa buhay ni Isabel? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po.